Nakaraang nating pag-aaral, mga kapatid, ay nung nakaraang linggo ay ating pong natalakay ang patungkol sa Revelation chapter 8 verse 1, kaugnay sa 30 minutos na katahimikan dun sa langit. Ngunit hindi pa natin ito nabigyan ng mensahe. At ito'y halos alinsunod sa peace pact or peace pact agreement ng man of sin na mababasa sa Daniel chapter 9 verse 27 at 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Ang peace treaty ay mangyayari after Ezekiel 8:39. Yan po yung ating inaabangan ngayon na giyera upang maging sanhi at titindig ang isang taong kilala at respetado ng buong mundo. Yan po yung ating inaabangan. Ngunit ang ating pong inaabangan ngayon na major na mangyayari according to Zechariah ay yung miraculous war. Kaalinsunod naman ito ay ang katuparan ng 7 kulog na binabanggit sa Revelation chapter 10 verse 3 and 4. At the word thunder na sinasabi rito sa Biblia ay hindi po literal na kulog, kundi ito po ay mensahe before the rapture of the bride. Ayon sa John chapter 12 verse 28 to 30 ay ito po yung kahulugan ng thunder, mga kapatid. Sabi niya rito, Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it, and I will glorify it again. The people, therefore, that stood by and heard it, said that it thundered. Others said, an angel spoke to him. And Jesus answered and said, this voice came not because of me, but for your sake. So, yung thunder pala, na narinig nila o yung salita na narinig ng iba ay parang kulog. Pero sa iba ay mensahe. Kaya sabi ni Jesus Christ, ang tinig na ito'y hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. So ito po'y dumating para sa atin. Kaya yung kulog na ito, mga kapatid, ay maririnig ito before the rapture of the bride. Ang topic natin ay nasa ikapitong selyo. So yung last na ating pong na mensahe ay tumukoy tayo sa ikapitong selyo. Pag-alaman natin, bakit ano ba itong ikapitong selyo? Ibig sabihin, kung merong ikapito, merong number 1 na selyo hanggang sa ikapito. At sabi rito sa ikapitong selyo, ang pagkaroon ng silence in heaven for about 30 minutes. Upang manawan natin, mga kapatid, the book of Revelation ay mayroong 7 selyo. Itong selyo na ito ay siya yung nagtali dito sa book. Kaya yung every dispensation ay mayroong pong book na nakatali, mga kapatid. At kailan may magbukas dito at magtanggal ng tali na yon na sinasabing selyo. Kaya aralin muna natin ang mga selyo. Standby muna tayo sa mensahe ng 7 kulog. Babalikan natin yan sa next episode ng ating pag-aaral. Sino ang magbubukas ng mga selyo? At ano ba ang pangyayari sa bawat selyo sa Book of Revelation? So napaka-importante ang mga selyo. Dahil ang selyong ito ay tumutukoy sa mga pangyayari noon. Ang iba kasi ang understanding nila, mangyayari pa lang. Pero itong selyo na ating pong tutunghayan, ating aaralin, ay mayroon na pong nangyayari. Kaya ating pong bigyang pansin ito. According to Revelation, chapter 5, verse 1 to 14, at nakita ko sa kanang kamay na iyong nakaupo sa luklukan, ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas. So aklat na tinatakan ng mahigpit ng 7 selyo. So mayroong nakatali doon.
At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? So, sabi nila, sino kaya? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. So, wala pong karapat-dapat, mga kapatid. Sabi ni Juan, at ako'y umiyak ng mainam. Umiyak si Juan dahil once na hindi binuksan yung mga silyo na ito sa aklat, mga kapatid, ay wala pong maliligtas. Kaya umiyak si Juan sapagkat sabi niya, ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sinumang marapat magbukas ng aklat o makatingin man dahil banal ang aklat na yun. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, sabi kay Juan. Narito ang leon sa angkan ni Juda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. So ang tinutukoy niya ay si Jesus Christ, ang pinagmulan sa ugat ni David na tinatawag na leon sa angkan ng Juda. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay. So pansinin nyo mayroong 4 na nilalang na buhay. At sa gitna ng matatanda ng isang kordero na nakatayo. Si Jesus Christ, ang kordero, na wari ay pinatay na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. So yung kordero pala na yon ay may 7 sungay at 7 mata na siyang sinugo sa buong mundo. So yung 7 mata na yon ay 7 espiritu ng Diyos, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na mayroong pumasok ang Jesus Christ na 7 espiritu, na iba-ibang espiritu, kundi yun po ay yung power na ibinigay sa kanya ng Diyos. Yun yung image ng Diyos na ibinigay sa kanya, yung character ng Diyos, na kung saan ay kaya na magbuhay ng patay, kaya niyang anuman ang kanyang gagawin ay mayroon siyang kakayanan. At siya ay lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niya, nakaupo sa luklukan. Parang dalawang makikita ang mga karakter dito, no? So ang tinutukoy dito ay siya rin yun, na binanggit ni Juan. Yung kumuha, siya si Jesus Christ, at yung nakaupo sa luklukan ay tumutukoy na si Jesus Christ ay darating na siya po'y uupo sa luklukan ng Diyos. At pagkakuha niya sa aklat, pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagtira pa sa harapan ng kordero. So yung 4 na nilalang na buhay, mga kapatid, ay yung 4 na anointing spirit ng bawat dispensation. Yung 24 elders na nakikita natin dito ay siya yung 12 patriarch sa Old Testament times at yung 12 apostles sa New Testament times, mga kapatid, para maliwanag. At ang nagpatira pa sa harapan ng kordero, ang bawat isa ay may alpa at ang mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang panalangin ng mga banal. Yan yung panalangin natin na umaabot doon. Kung tayo manalangin ng taimtim, ay umaabot doon sa langit, brothers and sisters. At sila ay nangag-awitan ng isang bagong awit na nagsasabi. So yung awit na ito ay hindi alam ng mga hintil. Ang mga Hudyo lang ang nakakaalam dito. Sila lang nakakaalam. Mga hintil ay hindi alam. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay. So maliwanag na si Jesus Christ ang kanyang tinutukoy. At binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at bawat at wika at bayan at bansa. At sila ay iyong ginawang harian at mga saserdote
sa aming Diyos. So tayo ay magiging sacerdote o high priest pagdating ng panahon. At sila ay maghahari sa ibabaw ng lupa sa millennium time. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay 10,000, tig sa 10,000 at libo-libo. So napakarami pala itong mga anghel na nandun, mga kapatid. Na nagsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kamatayan. So yun po yung description ng Panginoon nating binasa bago siya po magbukas ng aklat na ito, mga kapatid. At ang nabukas nito ay ang kordero ng Diyos, mga kapatid. At kung ito'y nabuksan na, dapat naunawa natin ang kanyang mensahe na napaloob dito at may mga kaugnayan sa mystical coming and the dreadful day of the Lord. Mga kapatid, yan po ang kanyang ibig sabihin. Ayon dito sa Revelation chapter 6 verse 1 and 2, ito yung unang silyo. So hindi natin talakayan natin ng gusto. Kukunin lang natin yung pinaka-importante dito na mensahe. Hindi natin talaga ito yung bibigyan ng na pagtalakay. Kundi meron tayong pupulutin lang na napaka-importante. Ito yung unang silyo. At nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa 7 silyo, sa 7 tatak. At narinig ko ang isa sa mga 4 na nilalang na buhay. So, yung isa doon sa 4 ay mayroong nagsalita. Na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog. Halika, sabi niya kay Juan. Ang 4 na nilalang na sinasabi dito ni Juan, sila yung anointing spirit ng bawat panahon na ibinigay ng Diyos kontra sa deception spirit of Satan. Tulad ng white horse, red horse, black horse, and pale horse. Ito yung deception spirit of Antichrist and every dispensation. Ang binigay naman ng Espiritu ng Diyos para sa mga believer doon ay spirit of a lion, calf, face of a man, and the flying eagle. Yan po yung 4 na nilalang na binanggit dito sa Revelation chapter 4 verse 7 to 8. Dahil iyan, mga kapatid, ay dapat nating maintindihan. Para sa ganon, kung nagbasa tayo, makita natin yung 4 na nilalang. Dahil hindi mo maintindihan yan kung hindi ka talaga mo ilagay talaga sa tama na paglalagyan yung salita ng Diyos. Iyan ay mababasa sa Revelation chapter 4 verse 7 to 8. Sige, basahin nga natin yan. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon. At ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka. At ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng isang tao. At ang ika-4 na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay ay may 6 na pakpak. Bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila ay walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. Ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. So yan po yung ibig sabihin ng 4 na nilalang na buhay. Yun po yung anointing spirit dito po sa ating chart kanina. Verse 2. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. The white horse is not a literal horse, but it is the power of deception na umabot hanggang 170 AD. Yan po yung ng white horse. Ito yung white horse deception. At according to Matthew chapter 13 verse 24,
Bago pumasok sa eksena ang spirit of deception, ay nagtanim muna ang Lord ng original na doktrina sa puso ng mga tao. So dapat natin pansinin yan ha. Bago siya pumasok, ay nagtanim muna siya ng tunay na doktrina na kung saan ay nabulok sa mahabang panahon. According to Matthew 13 verse 24, ay ganyan ang kanyang sinabi, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven, ibig sabihin, the dispensation of grace is likened unto a man which sowed good seed in his field. So tayo yung field ng Diyos na itanim sa ating puso, yung salita na original na salita ng Diyos. Mga kapatid, the sower is Jesus Christ na tinanggap ng mga apostol, turo ng mga apostol sa panahon na nangangamatay, pero nang dumating ang panahon na nangangamatay ng mga believer na ito kay Kristo, sa time na ito ay pumasok yung panibagong turo, mga kapatid, kung saan ay nagturo siya ng ibang katuruan. Kaya nga sabi nga rito, Matthew chapter 13 verse 35, nang nangamatay na ang mga apostol, so halos umabot ng 170, di ba? Panahon ng white horse, 170. Siyempre, namatay si John the Beloved, halos 100 AD siya namatay. Ibig sabihin, meron pang sumusunod sa kanya ng mga believer noon. Pero nang dumating yung 170 AD, sabi pa rito sa Matthew 13 verse 25, but while men sleep, so yung mga believer na naniniwala sa original na doktrina, ay sabi niya, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. So nagtanim ng panibagong turo itong ni Satanas. Kaya nga white horse ang ginamit niya eh. Parang kasing katulad yung doktrina niya, pagpasok niya noon ay parang kasing katulad turo na original na turo, mga kapatid. Ito yung another Jesus na itinuro ng kaaway sa original na doktrina ng mga apostol, mga kapatid. So, pansinin natin around 220 AD, nang lumabas po si Tertullian, ang may akda, at ipinaliwanag niya na ang Diyos ay meron siyang konseptong sa tatlong persona. So, 170 hanggang 220 na mamayagpag ang matalinong scholar na ito na si Tertullian, brothers and sisters. Ngunit, dahil nga doon sa spirit ng lion, ay ipinaglaban nila ang turo ni Jesus Christ from 53 AD, mga kapatid, at sila po'y nanatili sa turong iyan. Here comes, dumating ang pangalawang selyo ayon sa Revelation chapter 6 verse 3 and 4. Ito po ang kanyang sinabi. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay. So, mapansin mo rito, yung ikalawang nilalang na buhay na naman ang pumasok sa eksena. Na sinasabi kay Juan, halika. Ang anointing spirit na mayroon sa mga Kristiyano sa time na ito ay spirit of a calf or batang guya o batang baka. Verse 4, at may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkalobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan. Pansinin mo mag-alis sa lupa ng kapayapaan, mga kapatid, at upang mangagpatayan ang isa't isa. Ito na yung binigyan siya ng isang malaking tabak. Kaya lahat ng mga believer na naniniwala pa rin sa doktrina ng mga apostol ay kanila pong pinagpapatay. Meaning, the power to execute, yung tabak na yan is the power to execute those who are called heretic, na hindi naniniwala sa doktrina na itanim, mga kapatid. So, tuloy tayo. Balik tayo doon sa chart. 303 AD, Emperor Diocletian of Rome. Ito'y tinawag na the Great Persecution. Ito ang pinakamatinding pag-uusig sa kasaysayan ng Roman Empire.
Bago pumasok yung 312 ay sa panahong ito, mga kapatid, ay si Emperor Diocletian, ang emperor ng Rome, na ang kanyang ginawa ay ipinagutos na wasakin ang bawat mga simbahan, sunugin ang mga banal na aklat at alisin ang karapatan ng mga libo-libong Kristiyano, at pinahirapan at pinatay. Yan po ang nangyari noong 303 AD sa panahon ni Emperor Diocletian. Ngunit binigyan sila ng Diyos ng anointing spirit na batang baka. So kahit man sila pinagpapatay sa panahong ito, ay sige lang, habang sila ay pinagpapatay ay nagpupuri sila sa Panginoon. Kaya yung ibang mga sundalo, anong klaseng mga taong ito? Kahit sila po ay ginigilitan sa liig, ay nagpupuri pa rin sila sa tao. Kahit pinuto lang naman yung isa, ay tinataas pa rin nila sa Panginoon. Ganon po yung image ng mga Kristiyano sa panahon iyon, na kung saan dapat nating malaman kung gaano po katindi ang kanilang panampalataya sa kanilang panahon, samantala sa ating panahon ngayon ay talagang malaya ang ating pagpupuri sa Panginoon. Yan yung panahon ng pangalawang selyo. The second seal ay patungkol sa spirit of martyrdom. Mula sa time ng Church of Smyrna at ng Church of Pergamos, 170 to 312 up to 606 AD, umabot yung martyrdom ng bawat mga Kristiyano na naniniwala sa turo ng mga apostol, brothers and sisters. Napaka-grabe yung kanilang naranasan, mga kapatid, na kalamidad sa buhay nila. Sa panahon ni John Hus, John Wycliffe at Jerome Pragi, sila ay sinunog ng Romano Katoliko dahil ipinaglaban nila ang doktrina ng mga apostol. Noong 1415, si John Hus po ay sinunog sa pusti. At noong 1416, magkasunod, si John Wycliffe naman ang sinunog naman. Nagkaroon ng pag-aaklas sa panahon iyon na tinatawag nilang the Hussites Wars, mga kapatid. Libo-libong mga Kristiyano na tinatawag nilang heretic, at sila ay pinagpapatay sa panahong iyan ng Smyrna at Church of Pergamos, mga kapatid. Yan po nangyari sa kanila. So, yung revelation, yung bawat silyo ay nangyari na noon. Ang unang silyo ay merong kwento. Ang pangalawang silyo ay merong kwento sa mga Kristiyanong nangyayari sa kanilang kapanahunan. At dahil doon sa red horse nito, mga kapatid, siya yung naging paraan para pagpapatayin ang mga Kristiyano sa panahon yun. Ang pagpatay sa mga Kristiyano ay nagwakas lamang ng mag-issue si Emperor Constantine ng Edict of Milan noong 313 AD. So, nag-stop ang pagpatay ng mga Kristiyano sa panahon ito. 313 AD na tinatawag na the Council of Nicaea. Na-convert na Kristiyano si Constantine sa reliyon ayon kay Athanasius, hindi sa reliyon ng mga turo ng mga apostola, kundi sa reliyon ni Athanasius. Athanasius adopted the doctrine of Tertullian about the three persons in one God, na tinanggap ni Constantine the Great at the Council of Nicaea during the time of 325 AD, and was promulgated as the official religion on 380 AD by Emperor Theodosius I at the Edict of Thessalonian. So, history yung ating tinatalakay, mga kapatid, sa period na tinalakay natin, mga kapatid, ay yung tinatawag na bitter period from 170 to 312 hanggang umabot sa panahon ng 606 AD, mga kapatid. Kaya dito natupad ang Matthew chapter 13, verse 24 and 30. Sabi niya, let both grow together until the harvest, and in the time of harvest,
I will see to the rivers, gathered ye together. First, the tears, and bind them in bundles. So, ano yung bundles na sinasabi? Nagkaroon ng iba't ibang klase ng reliyon. So, merong Katoliko, Baptist, Methodist. Yun yung mga bundles. So, bundle sila, mga kapatid, sa panahon ito. So, yan po yung ibig niyang sabihin. And the church of Pergamos na tinawag na thoroughly married, meaning lubusang tinanggap. Dito sa panahon yun. Balik tayo dyan, sister. Sa panahon ito, ng Pergamos, ang ibig sabihin ng Pergamos ay thoroughly married sa bagong reliyong na ituro sa kanila. Ibig sabihin, lubusang tinanggap nila ang reliyong Katoliko from 312 to 606 AD. Sa time na ito ay lubusang nabulok at nawalay na sa kaisipan ng new generation ang doktrina ng mga apostol. So wala na. Tapos na talaga. Bulok na talaga. Mamayagpag sa panahong ito, ng panahong iyan. So natalakay na natin yan noon. So dinadaanan lang natin dahil ito naman ay ito yung part ng pangalawang silyo, mga kapatid. So, punta tayo sa pangatlong silyo. Revelation chapter 6 verse 5. Ang spirit of deception na ginamit ni Satanas ay nagpatuloy mula sa 606 AD sa time ng Church of Thyatira at time of the Church of Sardis. Ang anointing spirit na meron sila ay face of a man. Ito yung panahon ni Martin Luther and Columba. Sila po'y nanindigan sa doktrina na ibinigay sa kanila ng Diyos. Justification by faith, yung tinayuan ni Martin Luther. Verse 5. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see, and behold, I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and a 3 measure of barley for a penny. And say thou, hurt not the oil and the wine. So bago natin bigyan ng pansin ito, backward muna tayo ng kaunti. Bago sila Columba at Luther pumasok sa eksena, mga kapatid, ng panahon ng bumagsak ang Western Roman Empire noong 476 AD, ito ang tinatawag na Dark Age. Ito yung panahon na ito. Bago pumasok sa eksena, sina Columba at Martin Luther. Mga kapatid, yan ang tinatawag na Dark Age. Nang bumagsak ang Western Roman Empire. At ito ang tinatawag nilang Dark Age, panahon ng paghina ng kultura, ekonomiya at pag-unlad ng sibilisasyon sa Europa. Ang tanging kumikilos lamang na establishment ay ang reliyong Katoliko lamang sa panahong ito. Wala nang ibang kumikilos kundi yung reliyong Katoliko lang. Sa panahong iyan, natapos ito hanggang 1000 AD at tinawag ng mga scholar nang matapos ito ay tinawag nilang post-classical period. Kaya natupad dito yung Matthew chapter 13 verse 33. So mapansin mo dito kanina sa ating binasa na nang mabuksan ang ika-3 silyo, heard a voice in the midst of the four beasts, a measure of a penny. So halos magkasikatulad dito sa Matthew chapter 13:33. Another parable speak he unto them. The kingdom of heaven is like unto a leaven. So arena which a woman took na kinuha ng babae at ito po'y pinagparte niya ng 3 parte. At ito'y nilagyan niya ng libadura. Kaya ito ay umalsa. Ibig sabihin, yung reliyon na yun ay lumawak ang reliyong iyan. Kaya hanggang dumating sa panahon ni Luther at Columba, doon na pumasok sina Martin Luther. Dahil kontrolado na ng babae na siyang naghalo
ng libadura doon sa arena ng tatlong piraso na paghalo, mga kapatid. So, tawing Katoliko lamang, kaya sila po ay talagang ang reliyong yun ay umalsa ng gusto. So, pasok tayo ngayon sa pang-apat na selyo, mga kapatid. Revelation chapter 6, verse 7 to 8. Ito ang pinakamatinding deception spirit ni Satanas mula sa time ng Church of Philadelphia at sa time ng Laodicea. At nagsimula ito ng around 1750 hanggang sa ating panahon, kapatid. Ito yung pinakamatinding spirit of deception na hanggang ngayon ay tayo po ay na-deceive ang mga tao sa ating panahon. Nagsimula ito sa Church of Philadelphia at sa Church of Laodicea noong 1750 AD up to the present time. Ginamit nila ang love one another. Ito po yung kanilang pinakamoto. Behind sa bagay na yan is the ecumenical system of all churches versus the flying eagle or mata ng agila. Kaya, ecumenical system. Ito po yung nangyayari ngayon na tuwing may parada dyan ng mga simbahan, ng iba-ibang mga church. Yan po yung ecumenical na sistema na ginagawa ng pale horse, yung spirit of deception. Hindi nga mahalata eh. Parang tama, pero kung talagang tutukan mo ay hindi. Hindi tama. Dahil ang kanilang motto ay, never mind doctrine. Let us love one another. Hayaan mo yung doktrina. Pabayaan mo yung doktrina dahil yan lang ang magsiseparate sa atin. Kaya binaliwala nila yung doktrina. Pero para sa atin ay napaka-importante ang doktrina. Dahil yan nga po ang trabaho ni the spirit of Elijah na kung saan ay ginamit si Branham upang ang mga anak ay ibalik ang kanilang puso sa kanilang mga fathers. To turn the hearts of the children to their fathers. Yung fathers natin ay mga apostol. Tayo yung tinutukoy na mga anak. Kaya ibinalik tayo sa original na doktrina, mga kapatid. So yung pang-apat na selyo na binuksan ng ating Panginoon ay ito yung pinakamatinding espiritu ni Satanas na kung saan ay walang sinong pang makapaghindi. Kaya ang mga protestante ngayon na kung saan sa panahon ni Martin Luther ay pinaglalaban nila ang kanilang foundation ng kanilang panampalataya, pero ngayon ay bumalik na sila sa kanilang mother. Bumalik sila sa kanilang nanay. Patid hindi na nila napag-alaman ang kanilang ipinaglalaban sa panahon ni Martin Luther, brothers and sisters. Verse 7. And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast, come and see. The beast is the flying eagle. At nang buksan niya ang ikapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikapat na nilalang na buhay na nagsasabi, halika, sabi niya kay Juan. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla. At nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. So bakit may pangalang kamatayan, mga kapatid? Dahil ang kanyang doktrinang dala-dala sa ating panahon ay dadalhin ka dun sa kamatayan, brothers and sisters. Kaya sabi nga ni Jesus Christ kay Apostol Pedro, at ikaw, Pedro, ay bato. At sa ibabaw ng batong iyan ay itatayo ko ang aking iglesia. Yung batong tinutukoy ni Jesus Christ kay Pedro ay hindi yung literal na bato, kundi yung rock of revelation na mayroon si Pedro dahil nakilala niya kung sino si Jesus Christ. Sabi niya kay Pedro, ano ang pagkakilala mo sa akin? Ang sagot ni Pedro, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Pero ano ang sagot ng mga tao sa ating panahon? Pag tinanong mo sila, sino si Jesus Christ? Sabi niya, si Jesus Christ ang ikalawang persona na Diyos
sa triune God. Mga kapatid, yun ang kanilang sagot. Pangalawang Diyos. Pero si Pedro sabi niya, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Pero sa panahon ito ay pangalawang Diyos sa turo ng mga Katoliko, brothers and sisters. Sabi niya, nakasakay dito ay may pangalang kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya. So basahin nga natin yung Matthew chapter 16, verse 17 and 18 para makita natin yung sinasabi rito ni Apostol Pedro. He said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered, and thou art the Christ, the Son of the living God. Yan po ang sagot ni Apostol Pedro. Pero ang sagot ng mga tao sa ating panahon, sabi niya, si Kristo daw ang pangalawang Diyos. Pero si Peter, sabi niya, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Alin ba ang tama? Si Pedro o yung mga taong nagtuturo sa ating panahon? Kaya ang galing-galing ng kanilang mga turo ngayon, madideceive ka talaga. Kung manonood kayo ng YouTube, ang galing ng kanilang pagtuturo, mga kapatid. Pero kung pumunta ka na doon sa major na doktrina, ay madidismaya ka sa kanilang itinuturo. Verse 17, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So, hindi tao ang nagturo sa kanya, kundi yung Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng understanding. Sige pa, sister. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, yun yung sinasabi rito. At tumingin ako, narito isang kabayong maputla at nakasakay dito at may pangalang kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya. Ito po yung turo nila, mga kapatid. Pero, kung mayroon kang understanding katulad ni Pedro, mga kapatid, ay walang pwedeng makapag-hadlang sa iyo ng iyong understanding dahil binigyan tayo ng eyes of an eagle. Yan po yung pangontra sa espiritu ni Satanas na pale horse sa ating panahon. At sila'y pinagkalubang ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa. Kita mo, apat na bahagi, mga kapatid, ng lupa ay halos kinontrol nila at na pumatay sa pamagitan ng tabak. Ano yung tabak na tinutukoy rito? Hindi literal na tabak, kundi ito po ay salita ng Diyos. Ang kanyang tinutukoy, the Word of God, na ginamit nila na pangtakot. So ginagamit nila yung Word of God para takutin yung mga tao. Kaya nga yung kabaliktaran yun deception nga Ginamit ang pangalang Jesus, ngunit ang kanyang laman, ang pinakabuod ng kanyang mensahe doon ay deception, mga kapatid.